Medyo konti pa lang po tayo, no? Pero if yung mga nasa bandang likuran, pwede po kayong pumunta sa medyo harapan para mas malapit po tayo. Kamusta po ang nagdaang linggo? Batiin po natin yung mga katabi natin. Happy Sunday! Good morning! In a few seconds po, magsisimula na tayo sa ating pananambahan. Ang ating pong call to worship ay matatagpuan sa Psalm 119 verses 9 to 16. Samahan niyo po ako na basahin at pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. With my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. With my lips I declare all the rules of your mouth. In the way of your testimonies I delight, as much as in all riches. I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. I will delight in your statutes. I will not forget your word. Manalangin po tayo. Yes, Lord God, indeed your word is a lamp to our feet. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ninyong paggabay sa amin at pagbababa ng iyong salita. Lord, nawa nga po, makasunod kami sa iyong kalooban. Patuloy naming mas maunawaan ang essence, Lord God, ng iyong mga salita, ng iyong commandments, ng iyong instructions, at ng iyong encouragement na nakikita namin sa iyong salita. Lord, gamitin mo nga po nawa itong araw na ito at ang pananambahan na ito upang maunawaan namin ang iyong mensahe para sa amin, para sa aming buhay. At nawa po ang pagkaunawa na yon ay hindi lamang sa kaisipan, kundi bumaba, Lord God, sa aming puso, sa aming mga kamay, sa aming mga paa, sa aming mga bibig, mata, tenga, upang ang lahat ng aming mga gagawing pagkilos sa aming buhay ay naaayon sa iyong salita. Lord, tulungan mo po na talagang maisapamuhay namin, Lord, yung mga natututunan namin. Na matuto kami, Lord God, na magpatawad sa aming kapwa, even sa aming mga sarili. Na matuto kami, Lord God, na magmahal, sapagkat dakila ang iyong pag-ibig. Na matuto kaming maging mabubuting mamamayan, mga mabubuting kapitbahay, mabuting magulang, mabuting anak, estudyante at manggagawa. Dahil ang aming nilalakaran ay iyong salita na relevant sa lahat ng aming mga ginagawa, sa lahat ng circles na ginagalawan namin. O Lord, help us to be faithful to your word. Hindi hindi maging lip service lamang itong aming pagsunod, Lord, kundi talagang makikita, masisinag sa aming mga buhay kung sino ka, ang aming hari, ang aming Panginoon. So Lord, bless us today and let us honor you with praises, with songs, with our listening ears, Lord God. Help us focus our attention on you alone. In Jesus' name we pray. Amen.
Ngayon naman po, inaanyahan ko ang ating music team na i-lead po tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Nawa po ang ating talagang mga puso at ang buong nating pagkatao ay umawit sa ating Panginoon. Tayo po yung magsiteo. Handa na po ba tayong umawit sa ating Panginoon? Parang mahina. Handa na po ba tayong umawit sa ating Panginoon? Handang-handa na. So, tayo po'y magpuri, sumamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awitin. Po, at ibigay natin sa ating Panginoon ang papuri at pagsamba sapagkat siya'y karapat-dapat na sambahin, dakilain at purihin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day of the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, rejoice in the Lord. Come on, church, rejoice. In the Lord, celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord, rejoice. Rejoice in the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day of the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice. Rejoice in the Lord. Celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy. Rejoice, rejoice in the Lord. Rejoice, rejoice in the Lord. And this is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day of the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice! Come on, church, rejoice! Rejoice in the Lord. Celebrate! Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be rejoiced. In the Lord, rejoice, rejoice. How good it is, how good it is to give thanks unto the Lord. How good it is, how good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken-hearted, binding up the wounds. He is good. Oh,
on, church, how good it is. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals. Oh, He heals the broken-hearted, binding up. For He is good, works His holy name. How good it is. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken-hearted, binding up their wounds. He's good, bless His holy name. Oh, we give thanks. Oh, we give thanks unto our Savior. With a heart of gratitude to give Him praise. His mercy, He shall endure forever. And I will worship Him. I will worship Him all of my days. How good it is to give thanks unto the Lord. Come on, church, how good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken-hearted, binding up their wounds. For He is good, bless His holy name. Oh, we give thanks. Oh, we give thanks unto our Savior. And with a heart of gratitude to give Him praise. His mercy endures forever. And I will worship You all of my days. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals. Oh, He heals the broken-hearted, binding up their wounds. He is good, bless His holy name. He is good, bless His holy name. He is good, bless His holy name. Come on, church! Hallelujah! Hallelujah! Patuloy po tayong umawit ng papuri, pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Patuloy po tayong umawit ng mayroong pagsamba sa ating Panginoon. Turing natin itong isang panalangin. Papakita ng ating katapatan sa ating Panginoon. Bigay natin ang ating sarili sa Diyos. Sapagkat Siya ang ating hari, ating Panginoon ng ating buhay. Hide me under Your wings. Cover within Your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with You above the storm. Father, You are King over the flood. I will be still, know You are God. Find rest, my soul. Christ alone. Know He
Panginoon. Ano man ang makita natin sa ating paligid na Kanyang linikha, lahat yan kontrolado ng ating Diyos. Mapadagat, mga mabundok, mga taong matatalino, mga bagay na kung saan ilahangaan natin, lahat yan create ng Diyos at ang Diyos ang may hawak. Kaya patuloy po tayo sumamba sa ating Panginoon. Patuloy po tayo umawi, sambahin ang mataas sa pangalanan niya. Wagas na pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Patuloy nating nalalasap araw-araw. Marami sa atin, di natin alam mga bagay na dumarating sa ating buhay. Tayo man ay napanghihinaan. Ngunit lagi tayong dadalangin sa ating Panginoong Diyos na i-renew ng Diyos ating pananampalataya sa Kanya. At lagi nating iisipin yung wagas ng pagmamahal ng ating Panginoon. To you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, see you face to
highway, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Holy Ghost, Holy Ghost, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Purihin po ating Panginoon. Purihin, hallelujah. Sa Diyos lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Amen and amen. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, dakilang Ama na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na ang pagmamahal mo ay walang pagmamaliw, na talagang kasama ka namin sa lahat ng oras, sa lahat ng buhay namin, O Lord. Maraming pong salamat, O Lord, dakilang Ama. Ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. You are our Lord, our King, the Lord of Lords, the King of Kings, our great healer, our great provider, at lahat sa buhay namin, kasama ka namin, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Maraming pong salamat, dakilang Ama. Ngayon po, sa oras na to, kami po ay narito upang ikaw ay purihin, sambahin, pasalamatan sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin, O Lord. Patawad po sa mga pagkukulang namin, sa mga pagkakamali namin, sa mga kasalanan na nagagawa namin sa iyo at sa aming kapwa, na alam namin na hindi ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa pagpapatawad na natatanggap namin sa aming paghingi ng patawad sa iyo, O Lord. Nawa, Panginoon, maturuan mo pa rin kami na magpatawad din sa aming kapwa na nakagawa rin ng hindi maayos, hindi maganda. Pero nandyan ka sa aming puso, Panginoon, na nagpapaalala na ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad, mapagmahal. Kaya hindi po kami dapat umayon sa mundo, Panginoon, na puspos ng kahirapan, puspos ng kadiliman, Panginoon. Salamat po. At kami ay nakakita ng liwanag mula sa iyo, Panginoon. Tunay nga po na ikaw po yung nagpapamalas ng dakilang pagmamahal sa amin at sa aming mga pamilya, sa aming kaibigan, at higit sa lahat, O Lord, matuto rin kaming matuto rin po kaming humingi ng patawad para sa
sa mga tao na nakakagawa rin ng hindi maayos. Pero sa mga araw-araw na aming nararanasan, O Lord, tunay nga po na kayo ang nagbibigay ng lakas sa amin. Kayo po ang nagbibigay ng mga pangangailangan namin sa araw-araw, Panginoon. Hindi po kayo nagkukulang, O Lord. Kami po ang nagkukulang sa inyo. Kaya nga po, humingi kami ng patawad. O Lord, marami pong salamat sa mga pagsubok na naranasan namin. At dahil sa mga pagsubok na to, nakita namin ang iyong pagmamahal, Panginoon, na hindi mo kami talaga iniwan, hindi mo kami talaga pinabayaan, na kami ay nakaalpas sa ganoong pagsubok at naging matatag kami sa buhay namin na harapin ang mga ito, lalo na kung sa mga panahon na darating ay mayroon pa rin ganoon na mga paghihirap, Panginoon. Alam na namin kung paano namin to haharapin dahil ikaw po nagtuturo sa amin sa iyong mga utos, sa iyong mga kautusan, sa iyong mga salita na nababasa namin sa araw-araw, na nalalaman namin sa aming pag-a-attend ng aming mga Bible studies, Panginoon. Nalalaman namin ang iyong mga salita na siyang pumipigil sa amin upang gumawa ng masama, Panginoon. Upang alisin ang lahat na hindi maganda sa iyo. Alisin ang pag-iimbot. Alisin ang pagsiselos. Alisin ang pagmamalaki na wala naman po kami talagang may pagmamalaki, Panginoon. Dahil ang lahat ay pag-aari mo sa buhay namin. Wala po kaming maaangkin anuman dahil ang lahat ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, Lord, salamat po sa pag-provide mo sa amin. Salamat po sa pagliligtas mo po sa amin sa mga pagsubok na darating, O Lord. Sa mga kalamidad na iningatan mo kami, O Lord. Marami pong mga kalamidad na dumating, pero kami na yung mga anak ay iningatan mo, prinotektahan mo, at sa araw-araw nasa amin ka, Panginoon. Sa buong maghapon na ginagawa namin, mula sa umaga hanggang sa gabi, at sa aming pagtulog, nandoon ka, Panginoon. Iniingatan mo kami. Kung ano man ang darating na hindi maganda, kayo po ang humaharap, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa pagtulong na ito sa amin, O Lord. Sa mga oras na to, Lord, nilalapit ko rin po ang mga may karamdaman mula sa bata hanggang sa matanda. Alam namin, marami sa amin ang may nararamdamang kabigatan sa katawan, mula sa ulo hanggang sa paa, Panginoon. Hipuin mo nga po kami, O Lord. Madama namin ang iyong mapagpalang kamay, mapaghimalang kamay na dadampi sa aming katawan, at doon ay nakakaranas kami ng kaginhawahan, O Lord, na talaga pong kasama ka namin sa oras-oras, Panginoon. Lalo na yung mga nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Hinihiling po namin na sila po ay inyong hipuin, na makadama sila ng kagalingan mula sa iyo, Panginoon. Nilalapit ko po si Nanay Lily na sa ngayon ay alam namin nasa banig siya ng karamdaman, hindi na siya nakakatayo,
na lagi na lang po nakahiga. O Lord, alam ko, malapit siya sa iyo, Panginoon. At tumanggap na rin po siya sa iyo. Kaya nga po, alam ko na sa oras-oras, kayo po ang sinasambit niya, kayo po ang minamahal niya, Panginoon. At sa pagsambit ng pagdarasal mula sa kanya, Panginoon, alam ko, Panginoon, na nakakaranas siya ng kasiyahan, kagalingan sa kanyang nadarama, Panginoon. At sa mga iba pa na hindi na namin mababanggit. O Lord, tulungan mo po sila na madama rin nila at makilala nila at malaman nila na hindi mo rin sila pinababayaan, Panginoon. Lagi ka nilang kasama, Panginoon. Kaya nga po, Lord, tunay nga po, ang pagmamahal mo ay hindi magmamaliw kailanman. Hindi po kami aalis sa piling mo dahil kayo lamang ang aming sandigan. Kayo lamang po ang nakakaunawa ng bawat kilos namin, Panginoon. At tinuturuan mo rin po kami kung kami ay naliligaw ng landas, O Lord. Kaya nga po sa lahat ng pamilya, O Lord, ingatan mo po sila, tulungan mo po sila sa kanilang mga pangangailangan. Mula sa ama, ina, mga anak, lalo na yung mga nag-aaral, Panginoon. Marami po silang mga pangangailangan na kakailanganin. At sa inyo naman po lahat ng gagaling ito, Lord. Hilingin lamang po namin ay inyong ibibigay ayon sa inyong kalooban, O Lord. Kaya alam ko, Panginoon, na hindi mo iniiwan ang mga anak mo sa ganoong kalagayan. At nakakatagpo pa rin po sila ng kaginawahan. Sa aming bayan, Panginoon, sa aming bansa, O Lord, alam naman po namin kung ano nangyayari ngayon, O Lord. Sa maraming mga tao na talagang walang ginawa kundi ang isipin ng kanilang sarili. Ang isipin na sila ay magpakayaman. Ang isipin nila na sila ay kumpleto sa lahat ng bagay at nakakalimutan ka na nila, Panginoon. Pero alam namin, sa muli mong pagdating, O Lord, aalisin mo ang lahat na ito. Mapapawi ang lahat ng ito. At ikaw po ang maghahari sa muli mong pagdating. Ikaw po yung aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw pa rin po ang Diyos na maghahari sa buong daigdig, Panginoon. Aalisin mo ang lahat ng mga hindi ayon sa iyong kalooban, mga tao na naghari-harian. Kaya nga po sa muli mong pagdating, O Lord, wawasakin mo ang lahat ng ito at ang maiiwan ay iyong mga anak, O Lord. Kami na yung mga anak na nagtitiwala sa iyo. Kami na mga anak mo na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Hinihintay namin po ang muli mong pagbabalik dahil alam ko, Panginoon, alam naming lahat na ang lahat ng kumilala sa iyo, ang lahat ng mga sumamba sa iyo, Panginoon, at kumilala sa iyo bilang hari ng aming buhay ay makakasama na ka namin sa muli mong pagdating. Ito po ang hinihintay namin, O Lord. Kaya nga po, masayang-masaya po kami, O Panginoon, sa ginagawa mo sa buhay namin. Sa bayan namin, Panginoon, hinihiling ko lamang po na nawa ang mga nakaupo sa aming pamahalaan mula sa kababa-babaang sistema ng gobyerno patungo sa kataas-taasan sa aming presidente, Panginoon. Lahat po, Panginoon, inihiling namin at inilalapit namin sila sa iyo na kumilala sa iyo, Panginoon, na hindi sila ang pinuno ng bayang ito, kundi kayo po sa buong daigdig, hindi lamang po ang aming bansa, na nakikita mo kung anong ginagawa ng bawat isa, O Lord. Kaya nga po, dito sa aming bayan, hinihiling po namin
lalo na ang aming presidente ngayon na siyang namumuno sa buong bansa, Panginoon. O Lord, nawa, Panginoon, makita ka niya, makilala ka niya ng lubusan. Makita niya kung ano ang Diyos na sinasamba namin, Panginoon. Diyos na talagang kumikilala sa mabubuting tao, kumikilala sa mga kumilala sa Kanya, O Lord. Nawa, sa mga ilang taon na ilalagi niya bilang presidente, magawa nawa sana niya ang mga proyekto niya ng maayos, lalo na sa mga tao na naghihirap, Panginoon. Nawa, Panginoon, dumating yung panahon na sinabi nga po noon, this nation can be great again, O Lord. Kayo po ang gagawa nun, Panginoon. Ituturo niyo po sa amin, Panginoon, sa aming mga namumuno. Ituturo niyo po kung paano mapapalawak, paano makakapagproyekto ng maganda para sa bansang ito na hindi na po maghihirap, O Lord. At lahat ay matutugunan. Wala na pong maiiwang mahihirap na tao, Panginoon. At sama-sama po kami na maglilingkod sa inyo. Sama-sama po kaming mananampalataya sa inyo, O Lord. Kaya nga po, Lord, niling namin, O Lord, nawa, Panginoon, mula sa aming presidente, tulungan mo po siya, O Lord. Bless mo po ang mga proyektong gagawin niya. Sa inyo lamang po hihingi ng payo, O Lord. Sa kanyang paghimlay sa gabi, Panginoon, kausapin niya kayo. Hingin niya ang mga dapat niyang proyekto na makagiginhawa sa lahat ng tao, lalo't higit sa mga mahihirap at lalo higit doon sa malalayong lugar na hindi na naaabot ng kuryente o ng telepono o anumang gadget na uso ngayon, Panginoon. At doon mula sa Kanya, maiuutos niya pababa ang mga dapat gawin ng kanyang pamamahala, O Lord. Bago siya umalis sa Kanyang tungkulin, Panginoon, nawa makagawa siya ng proyekto na talagang hindi namin makakalimutan na ginawa mo sa buhay niya, Panginoon. Na may magagawa siyang proyekto para sa buong Pilipinas, Panginoon, lalo't higit sa mahihirap, Panginoon, na maaalala namin ang lahat ng gagawin niya. Dahil kayo po ang hininga niya ng tulong. Kayo po ang guidance niya, Panginoon. Kayo ang mag-guide sa kanya. Huwag siyang makikinig sa iba, O Lord. Sa inyo po siya makinig. Sa inyo po siya manalangin. Sa inyo po siya humingi ng payo, Panginoon, para nang sa ganon, totoo at tunay na proyekto ang iiwanan niya para sa amin, O Lord. Dahil nga po, O Lord, sa nangyayari po ngayon sa paligid namin, ang bansang China ay nagkakaroon ng hindi maayos na relasyon para sa amin. Kayo na rin po ang kumilos para doon, Panginoon. Yung pinuno ng China, O Lord, makilala niya rin kayo na hindi siya ang pinuno ng bansang China at kung anumang mga bansa na kanyang gustong sakupin, kundi kayo pa rin, Panginoon, ang namumuno sa lahat. Kayo po ang nasa katastaasan, Panginoon. At doon sila tumingala, doon sila tumingin sa iyo, O Lord. Para nang sa ganon, sa pagdating ng panahon, makakasama din namin po sila, O Lord. Alam namin kung anong ginagawa ng bansang China ngayon sa aming karagatan na pag-aari na rin po namin. Kawawa naman po yung mga fishermen na hindi na talaga makakuha ng mga isda at anuman na talagang napakayaman ng aming bansa. Kaya nga po, maraming bansa na gustong umanib sa amin, Panginoon. Marami pong bansa na talagang nakita nila ang kayamanan namin. Mayaman sa kabundukan, mayaman sa mina, mayaman sa karagatan na puno ng mga isda, puno ng mga shells at kung ano man na makikita ron, Panginoon. Pero dahil sa bansang
bansang China at sino man na gumagalaw na rin doon ay nawawalan na po ng karapatan ang aming mga mangingisda, O Lord. Ganon din po yung mga farmers namin ngayon na sa tag-init na ito, Lord, tuyo na rin po lahat ng kanilang mga pananim. O Lord, kayo na rin po ang tumulong sa kanila. Mayroon pong paraan para doon, Panginoon. Climate change nga po, Panginoon. Kailangang harapin din namin ito ng buong puso. At kayo pa rin po ang tutulong sa amin. Hindi mo po pababayaan ang bansang Pilipinas at higit sa lahat, mga anak mo na kumilala sa iyo at tumanggap sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang hari ng lahat. Ikaw po ang pinuno ng lahat. At kami po ay tiklop tuhod na sasamba sa iyo, Panginoon. At wala na pong iba, O Lord. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Kaya maraming salamat po, O Lord. At sa umagang ito, Panginoon, ibababa po ng iyong tinakdang magsalita, Panginoon, ang iyong mga banal na salita na maririnig namin ngayon, O Lord, nawa maisapuso namin ito, narinig namin, maisapuso namin ito, at higit sa lahat, maisapamuhay namin to. Maibigay namin ang paglilingkod nito sa aming kapwa na sinabi mo nga po. Na sinabi mo nga po, Lord, what you have done to the least of my brothers, you have done it to me. Kaya nga po, Lord, maraming mong salamat, Lord. Bless our pastor today for his message, Panginoon. Maraming mong salamat at marami po kaming matututuhan mula sa Kanya na manggagaling po ang mga lahat po ng salita sa iyo, Lord. Thank you po. Maraming salamat po at kami po ay uuwi na may bit-bit na pagpapala mula sa iyo. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen. Pangunguna sa atin ng music team at marubdob na panalangin ng ating kapatid na si Ninang Leonie. Tayo po ay nagpapasalamat dahil mayroon tayong patuloy na pagkakataon na magsama-sama upang mapakinggan ang mga papuri natin sa Diyos, makibahagi sa fellowship neto at patuloy na matuto, makinig at mamangha sa ating Panginoong Diyos. At pagpapatuloy nga po tayo sa ating tema tungkol sa sacrifice. And ang pamagat po ng aking mensahe sa umagang ito is a sacrifice of praise and goodness. Now, ang sacrifice is bahagi na sa, kumbaga, ano man ang iyong pananaw o definition tungkol sa sacrifice, it has been part of the human civilization, human history, and has taken different forms in different human cultures. Kagaya na lang ng isa sa mga pinapanood ko ngayon na series, Vikings. Ang isa sa mga sakripisyo na ginagawa nila is human sacrifice. At least that's ancient history somehow. That's what they're doing, And even sa ibang bahagi naman ng ancient history, like yung alam natin yung mga Spartans, di ba? Sila yung mga matitinding mga Griego. Nag-aalay din sila, baby sacrifice. Mga kasabayan ng mga civilizations, even nung mga nauna pa sa panahon nila Moses, may mga child sacrifices. And most of them do that because gusto nila ng transaction with God. Lord, we have this favor to ask of you, accept our sacrifice. Lord, we want you to forgive our sins. Accept this sacrifice. Lord, we want to win the battle. We want to victory over this war. Accept this child or accept this man. And then pumasok yung Christianity, and somehow for a long time, at hanggang ngayon, na-distort yung theology and yung understanding natin sa Bible na kahit tayo, nagkakaroon tayo ng transactional sacrifice. Especially sa ibang mga traditions, na dinadaan sa indulgences ang sacrifice, dinadaan sa pag-alay ang sacrifice, dinadaan sa giyera ang pag-alay sa Diyos,
dinadaan sa pagpapasakit sa sarili ang pag-alay, ang pag-sacrifice sa Diyos. Before we even think of them as something na, ay, bakit man sila gano'n, ano? Let's also think of our own versions of sacrifice na sa tingin ko hindi ini-endorse ng Biblia, especially ni Hesus Kristo o ng New Testament. Sometimes, ginagawa natin sakripisyo ang mga gawain natin to think na transaction siya with God. We come here because we think God will be better for us. Ititreat niya tayo ng mabuti dahil nagsasakripisyo ako, umupo dito, gumising ng maaga or what, nagsasakripisyo akong tumugtog, nagsasakripisyo akong manalangin, nagsasakripisyo akong magpa-Bible study, Sometimes, nagiging transactional din ang ating pakikitungo sa Diyos. As if we do more, we get more. As if we give more to God, God will love us more. But that is not the kind of sacrifice that the Lord is pleased with. And today, we will somehow emphasize yung mga napag-usapan na natin last time, but a little bit sisilipin natin yung nature, yung purposes ng sacrifice na pleasing kay Lord. So let us all stand up at basahin natin ang salita ng Diyos sa ating pagbabasehan sa umaga. Sa reflection, sa mensahe natin sa umagang ito. And I hope mabilis lang ito dahil parang mag-emphasize lang tayo ng mga certain things. Makikita natin ang salita ng Diyos sa pagbabasehan natin sa Hebrews, which talks about a lot of sacrifices. Hebrews chapter 13, verses 15 to 16. Yan po ang ating worship and giving text mamaya. Yan po ang ating text din sa mensahe sa mga ito. Hebrews 13, 15 to 16. Pero allow me to read from verse 1 para meron lang tayong context. Ang sabi ng author ng Hebrews, since as of now, walang consensus kung sino ang author ng Hebrews, we just call him the pastor. Sabi ng pastor ng Hebrews, verse 1 ng chapter 13, keep on loving each other as brothers. Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some people have entertained angels without knowing it. Remember those in prison, as if you were their fellow prisoners, and those who are ill-treated as if you yourselves were suffering. Verse 4, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Keep your lives free from the love of money, and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can man do to me? Verse 7, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Do not be carried away by all kinds of strange teachings. It is good for our hearts to be strengthened by grace, not by ceremonial foods, which are of no value to those who eat them. We have an altar from which those who minister at the tabernacle or the temple have no right to eat. The high priest carries the blood of animals into the most holy place as a sin offering, but the bodies are burned outside the camp. And so Jesus also suffered outside the city gate, to make the people holy through his own blood. Let us then go to him outside the camp, bearing the disgrace he bore. For here we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God the sacrifice of praise, the fruit of lips that confess his name. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. For which such sacrifices God is pleased. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. So, I emphasize yung last phrase, which such sacrifices God is pleased.
So merong sakripisyo, merong pag-aalay, merong offering, meron tayong maihahandog sa Diyos. Nakatanggap-tanggap, kalugod-lugod kasi siya nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. And some of it we have discussed last Sunday, but in this particular passage, meron siyang binanggit. At least tatlo. At least tatlo. So through Jesus daw, let us continually offer a sacrifice. Offer to God as a sacrifice. Now this is, marami akong gustong i-discuss na context tungkol sa sacrificial system ng Jewish religion. Dahil dyan umiikot ang kanilang pananampalataya. Sa templo, sacrifices daily, quarterly, kada feast, kada taon, ang dami nila mga sacrifices and a huge chunk of their law or their batas, revolves around before Jesus came, si God mismo ang nagsabi nun, do this and I will give you the assurance that my forgiveness will be with you, that my presence will be with you, my guidance will be with you. Habang wala pa si Jesus, habang nagmamature pa lang ang Israel sa pananampalataya and bilang isang bansa. Kaya lang, nung dumating si Jesus, and that exactly is the point of Hebrews, na wala nang kailangang sakripisyong mangyayari. Kasi sa chapter 10, ng Hebrews chapter 10 verses 11 to 18, sabi doon, hindi ko nababasahin yung buong 11 to 18. Dito na lang sa 11 to 18 nga. Sabi dito ng pastor ng Hebrews, day after day, every priest stands and performs his religious duties. So kada araw daw sa taon ng mga Hudyo, itong lagi ginagawa ng mga pari sa kanila sa templo. And even nagpo-participate lahat ng mga Hudyo. And even nagpo-participate even yung mga hentil na gustong makilahok sa pagsamba sa Diyos na meron ang Israel. And sabi dito sa Hebrews, but when this priest, si Kristo na to, si Jesus, when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Meaning, that was final. Yung araw-araw na ginagawa ng mga pari sa templo, hindi na kailangan yun. Kasi isang beses lang ginawa ni Jesus, katiyakan pa ang kapatawaran dahil umupo na daw siya sa right hand ni God. Meaning, after that, he was victorious. He became king. And sabi doon sa verse 14, because by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. So lahat ng mananampalataya kay Jesus, sa isang sakripisyo lang niya, wala na. Napatawad na tayo. We are made perfect pa nga ang sabi dyan. And so sa verse 19, sabi ni author ng Hebrews, and where these have been forgiven, there is no longer any sacrifice. Idudugtong natin yung context. For sin. There is no longer any sacrifice for sin. So pagdating sa kasalanan, pagdating sa kung ano mang humahadlang sa atin, sa relationship natin with God, sa pagmamahal ng Diyos, sa kanyang kapatawaran, sa kanyang pagtawag sa atin na kanyang mga anak, wala na yun. Wala nang kailangang sakripisyo dahil ginawa na ni Jesus. Pero pagdating sa chapter 13, may sinabing sakripisyo. Kaya kailangan nating linawin kasi kailangan malinaw ang purpose ng ating sakripisyo at hindi tayo magbibigay ng unnecessary na pasakit sa ating mga sarili para mapalapit kuno sa Diyos. Pero balahura naman yung pakikitungo natin sa kapwa. Now, we go to Sunday after Sunday, we go to church, service after service, mass after mass, prayer after prayer, pero balahura ang pagkapa. So that is something na makukorek natin sa umagang ito. Dahil may sinasabi dito sa binasa natin about the sacrifice that we must do
At sinabi doon, a sacrifice of praise, the fruit of lips, ano? Kung wala kang concept sa sinasabi ng mga Hudyo, may hirapan tayong intindihin ito. Ang sacrifice of praise, ano bang sakripisyo sa praise? Ginawa natin kanina, parang tumayo lang naman tayo ng ilang minutes, kumanta. Parang ang saya pa nga ng pakiramdam, di ba? Pero when they say sacrifice, they mean offering. And sa Leviticus chapter 7, mababasa natin yung inutos yun ng Diyos na magbigay kayo ng sacrifice of thanksgiving. Pareho lang yun sa sacrifice of praise kapag nag-exegete ka from Old Testament to Greek Old Testament hanggang sa Greek New Testament, yung phrase na yun makikita mo that they're the same. And so what am I saying is that ang tinutukoy ng pastor ng Hebrews dito ay ang sakripisyo na alam nila nung panahon na sacrifice of thanksgiving. Ano ba meron sa sacrifice of thanksgiving, Kuya Kit? Ang sacrifice of thanksgiving na meron ay sa Leviticus chapter 7, wala siyang kinalaman sa hinihingi nila sa Diyos. Hindi ito sakripisyo ng paghingi, kundi sakripisyo ng papuri at pasasalamat dahil pinatawad sila ng Diyos, dahil nakakaranas sila ng blessing, dahil na-realize nila na grasya ng Diyos ang kanilang buhay at kanilang mga pagpapala na naranasan, nag-o-offer sila ng sacrifice. At ang sacrifice na yun ay puto. Mga puto, mga rice cake, mga kakanin kung sa atin man yan. Hindi dugo, hindi blood, hindi meat, hindi karne, hindi pinapatay ang mga hayop. There is killing, pero hindi ito ang tinutukoy na yan. Dahil kakanin ang inaahalay sa sacrifice of praise. At ang nature ng sakripisyong ito ay pagpapasalamat. Ngayon, hindi ka naman yata pupunta sa circle, maghahanap ng taong hindi mo kilala, tapos lalapit ka lang sa kanya, at ngayon mo pala siya nakita at sabi mo, Gar, salamat ah. O pre, salamat ah. Uy, Brad, salamat. Parang awkward at strange and hindi mo talaga gagawin yun. Kasi wala ka naman natanggap sa kanya anything, hindi mo nga siya kilala, wala kang benefit na tanggap sa kanya. But you say, thank you, or I praise for God for your life dahil nakakaranas ka ng kabutihan sa taong yan. O nakatanggap ka ng pagpapala sa taong yan. That's why you say thanks. So, ibig sabihin, nagre-respond ka lang. Tumutugon ka lang, wala kang hinihingi. Hindi ka naman yata yung kagaya ng tao na magpapasalamat sabay. Salamat, baka naman. No, hindi naman yata ganun. Ano? Kundi nagpapasalamat ka, dahil tinutuldukan mo, binabalik mo sa pamamagitan ng pasasalamat ang benefit na tanggap mo. Kaya naman, itong sacrifice of praise na sinasabi sa Leviticus na siyang parang inaalala ng sumulat na to, no? Yung sakripisyong pasasalamat na walang hinihinging kapalit kasi meron nang tinanggap at nagpapasalamat na lang. A thanksgiving offering. And malilinaw, makikita mo yung difference ng sacrifice purposes pag binasa mo yung Psalm chapter 50, dahil may sinasabi doon ng Diyos na itong klase ng sakripisyo, ayoko niyan. Pero ito yung klase ng sakripisyo, ito yung pagpatuloy nyo. Basahin niyo lang po yung Psalm chapter 50 para hindi na po ako humaba. Pero, it's a thanksgiving offering ang sinasabi ni author ng Hebrews kasi natapos na siyang mag-discuss sa ultimate sacrifice ni Kristo na siya nagbibigay sa atin ng kapatawaran. Kaya ang sabi niya, a sacrifice of praise. Jesus has done the ultimate sacrifice to restore us back to God. Hindi na hinihiling ng Diyos na mag-alay pa tayo ng sakripisyo para lang mahalin ka o para lang patawarin ka. Hindi yan ang purpose ng sacrifice na hinihingi ng Diyos. But the Lord deserves other kind of sacrifices with different nature and different purposes. At yun ang binanggit niya dito sa Hebrews chapter 13, 15 to 16. Ang una niyang sinabi doon, instead of transactional sacrifices, God is pleased with our faithful praise. Pagpapasalamat, pananambahan. Let us continually offer God a sacrifice of praise. Papuri at pasasalamat. No, kakanta lang ba tayo?
Hindi lang yun, syempre. Ang sabi diyan, the fruit of lips that confess His name. Syempre, singing, shouting, and praying of thanks to God, that's one way to express. Pero sa konteksto ng Hebrews, sinasabi doon, the fruit of lips that confess His name. Na kino-confess mo yung name. Now, we have to explain this kasi iba na rin yung understanding natin when we say confess, na pag-amin. Ang confess na tinutukoy dito is paninindigan. To give your allegiance to your King, to the Lord, to Jesus, to confess His name. Now, bakit kailangan may paninindigan? Siyempre, maraming reason. Pero sa panahon nila, there are at least 2 major ways para maninindigan ka. Actually, sabihin natin 3. 3 kasi maraming mga false teaching at mabasasabi nga natin dito sa binasa natin sa Hebrews chapter 13. Do not be carried away by strange teachings. Obvious yun. Pero there are other 2 na hindi obvious dito. 2 is that, sa konteksto ng panahon na to na sinusulat ito para sa mga Hebrews, mayroong ongoing revolution na nangyayari. May pag-aaklas. Sino ang nag-aaklas? Ang mga Hudyo. At kanino sila nag-aaklas? Sa Roman Empire. Now, ano yung 2 major reasons na kailangan nilang manindigan? 1, dahil ang Roman Empire, ang mga sundalo, kapag Hudyo ka, kalabang ka na kasi nagre-revolt kayo eh. Sa panahon na yan, ang peak ng war na nangyari dyan is nalipol ang mga Hudyo, ang Jerusalem. And natira na lang sila doon sa isang mountaintop, sa Masada. Maraming documentary niyan sa YouTube or sa history channels. Kung saan, nung nahihirapan makaakyat yung mga Roman soldiers, pero nung malapit na sila makaakyat, what they all did was kill themselves. Dahil ayaw nilang mapatayin ng mga Gentiles, patayin na lang nila ang sarili nila. That's what happened. At anong kailangan nilang manindigan is that, matatakot ka ba na magpakilalang Jewish Christian? Kasi kapag makilala kang Jewish Christian, kasama ka, you are identified with the revolutionaries. Because you're a Jew. So dapat kang manindigan. O kung hindi, itatakwil mo yung pananampalataya mo. Hindi ako naniniwala sa Diyos ng Israel. So, confess His name. Kahit paatakihin ka ng mga Roman soldiers. And the last na babanggitin ko is yung paninindigan mo naman sa mga kapwa nilang mga Hudyo na hindi Kristiyano. Dahil ang mga Hudyo ang nagrebelde ngayon sa Roman Empire at sinasabi nila, kung talagang tunay ka na tagasunod ng Diyos, ipaglaban natin ang ating pananampalataya at ang ating sangkatauhan. Makipaggera tayo sa mga Roman soldiers. Ikaw, alam ko Kristiyano ka na, pero you're still a Jew. Come fight with us. Pero ikaw, ang sinasabi dito, no, manindigan ka kay Kristo. At ang maninindigan kay Kristo ay ayaw sa walang kabuluhang patayan. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga nag-rejoice na mga Kristiyano sa patayan at gina-justify ng mga Kristiyano yung patayan na nangyayari ngayon. Na ang panawagan sa atin mula pa man doon is to follow the path of Christ, a path of peace and love and self-sacrifice, hindi pagmamanipula o pag-aangat, kundi pagpapakumbaba. So a sacrifice of praise that confesses the name of Jesus. Meaning maninindigan ka kay Jesus. Kahit pa may giyera na nangyari sa kapaligiran nila, yan ang panawagan. Manatili ka kay Kristo. So if you are a Christian and you want to sacrifice, to give a sacrifice of praise kay Jesus, sambahin mo siya at manindigan ka sa pananampalataya mo kay Jesus. Allegiance. Pangalawa, instead of transactional sacrifice, God is pleased with our good works. Na nagkaroon ng bad reputation sa evangelicals dahil ginawa natin siya pangkontra sa salvation by faith, na never naman pinopose ng New Testament
na magkalaban ang good works and faith. And never naman naisip ng mga Hudyo na ang good works nila ang makakapagligtas sa kanila dahil malinaw sa mga Hudyo, ligtas na sila sa pagiging Hudyo. Yan ang dinidiscuss ng Second Temple Judaism or ang tinatawag ngayon na New Perspectives on Paul. Pero binabrush off natin yan dahil nananatili tayo sa good works versus faith. Sure, nangyari yan sa panahon ng 16th century dahil ang isa sa Christian traditions, mga kapatid nating Roman Catholics, ay yun yung tinindigan at mali naman yun. Kaya kinalaban siya ng mga reformers. And naging fruitful yan at naging beneficial sa ating mga evangelicals. Pero hindi yan ang tinutukoy dito. Dahil ang tinutukoy sa atin ng Biblia is our good works are a sacrifice that are pleasing to God. Ano ba yung mga good works na binanggit dyan? Huwag na tayong lumayo. Sa verse 1, sinasabi doon, love. Keep on loving each other's brothers and sisters. And do not forget strangers na pupuntahan mo at papasalamatan mo sa circle na sinabi ko kanina. Hindi, mahalin mo siya. Tulungan mo ang iyong kapwa o tanggapin mo siya. For by so doing, some people have entertained angels without knowing it. Now, this is a reference sa Old Testament and even sa New Testament na maraming nakakasalamuha yung mga Hudyo. Nakakala nila tao lang, yung pala, angel of the Lord. So, ang encouragement dito is, everyone na makakasalamuha mo is an opportunity to help, to bless them, but at the same time, to offer a sacrifice to God by welcoming that stranger. Sabi din dito, remember those in prison as if you were the fellow prisoners. Dahil sa panahon nila yan, maraming extrajudicial prisoners na kukulong lang ng walang hustisya. Kaya ang sabi diyan ng karugtong na phrase, and those who are ill-treated as if you yourselves were suffering. Mga pinapahirapan. Mga nasa laylayan na hindi nakakatanggap ng tamang hustisya. Now, tell me again that we shouldn't talk about injustices of our society. Tell me again that we should not talk about politics. Tell me again that we should not talk about the problems of our country when the Bible and Jesus Christ is teaching about that. But ang ating panawagan ay mag-serve sa mga taong ganito. Mga nakakaranas ng injustice sa paligid. If you yourselves are suffering, as if tayo ang nakaranas nun. Ramay. Hindi yung porket hindi naman ikaw ang nakaranas, wala kang paki. May comics ako na nabasa ni Nathan Pyle ng Strange Planet, sabi doon, ng dalawang mga pato. Di ba? Wala namang delikado kay owl, sabi ng isang pato. Wala naman. Bakit ba? Wala naman nakakatakot sa owl, sabi ng isang pato. Oo nga, ewan ko ba dun sa daga? Ba't siya natatakot? Ang moral dun is that, ang daga, dapat matatakot talaga siya sa owl kasi binibiktima siya ng owl. Pero hindi porket ikaw na hindi daga ay hindi nakakaranas nun, ay hindi ka makikisimpatya. Kagaya nitong sinasabi sa Hebrews, as if you were suffering. If there are around us suffering with injustice because of injustice of the system, of the politics, of the government, or even yung unfair lang na treatment ng kapwa natin, makiramay tayo mga kapatid. Yan siguro dapat yung essence ng pakikibaka. Yung makikiramay ka sa suffering ng iba. Dahil yan ang inuutos ng Biblia. And then marriage should be honored by all. That's part of good works. Yung honor mo yung marriage, i-keep mo pure ang iyong bed. What use is it na maayos ang pakikitungo mo sa kapwa pero sa asawa mo hindi? Di ba? You scream faithfulness pero you're not faithful sa asawa mo. You scream honesty but you cheat your wife with your wife. You scream kindness, ang ganda ng pakikitungo mo, pero yung asawa mo hindi mo maturing ng maayos, especially in challenges and trials. Marriage should be honored by all. That is part of good works. Kapatid, alay mo yan sa Diyos ang iyong asawa. Hindi mo iaalay yan.
kundi yung pag-alaga, pagmamahal, pag-aruga, pagkalinga ay offering mo sa Panginoon. Now let's move on dahil marami pa to. Keep your lives free from the love of money. And be content with what you have. Yung pagiging kontento ay isang offering sa Panginoon. Yung pag-let go ng pera, love of money, hindi sinasaway dito ang pag-earn ng money, ang pag-accumulate ng money out of honest business or work or ano pa man. Ang kinukutsa dito ay ang pagmamahal sa pera. The love of money where your soul will be corrupted. Gusto mo na lang yumaman, kumamal ng pera, makalangat, makalamang, at magyabang. The love of money. That is an offering when you let go of what you have earned for a good purpose. For a good purpose. Number 7. Medyo awkward para sa akin dahil part ako nito. Pero sa verse 7, sinasabi doon, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Now, bilang leaders, bilang ako as a leader, my only purpose is to proclaim Christ and that you will grow in following Jesus. Now, kapag nakita ko yun na lumalago tayong lahat sa pagsunod kay Jesus, that is my joy. And yun lang naman ang hope ng mga leader talaga ni Kristo na tinawag na leaders, servants si Kristo. Kaya sabi dito, consider the outcome of their way and imitate their faith. If you are growing because of the leadership of your pastors, your elders, your church leaders, then praise the Lord. It's a wonderful offering to God. Those are the good works na binanggit dito at marami pang iba. Pwede mong i-apply sa maraming bagay yan. Yung nakakaranas ng suffering because of injustice, yung mga strangers, yung loving your brothers and sisters. Ang dami pang applications na pwedeng gawin yan. Pero let's move on sa third na instead of a transactional sacrifice, ang sacrifice na may alay natin sa Diyos is our generosity. Kaya ito din, hindi ko sinasadya kasi nakaset na yung worship and giving na text mula pa nung umpisa ng buwan. Pero ito, pagsilip ko, ay pareho pala. Dahil ang sabi dun sa verse 16, do not forget to do good, yung good works, and to share with others, for which such sacrifices God is pleased. Our generosity. Hindi man ito ang pinaka sacrificial talaga, no? Kasi if you have pocket in your money, if you have money in your pocket, walang sakripisyo. Sa totoo lang. Hindi mo kailangan bumiyahe, hindi mo kailangan makisalamuha sa mga taong ayaw mo o pumunta sa mga mission field, no? What you already have in your pocket or in your GCash, bibigyan mo lang sa Panginoon. That's an offering of praise. A sacrifice pleasing to the Lord. Na hindi siya pleasing dahil merong matatanggap lang ang simbahan per se o na may mapanggastos ang simbahan per se kahit na napaka-noble naman talaga ng purposes ng simbahan. But it's because you're letting go of the love of money. That's why connected siya doon sa sinabi kanina. Let go and be content because God will be your provider. Never will I leave you nor forsake you. Yun yung context na yan about contentment. Kapag wala ka ng pera or dahil meron kang pera pero kailangan mong i-provide sa iba to share with others, you will say, never will God leave me nor forsake me. Lord, here is my offering, my financial offering. Here is my money, Lord, for the mission of the church, for the purposes of our ministries. I'm giving it to you, but I know that you will not leave me nor forsake me. Because I know that you will not leave me nor forsake me. God is pleased with our faithful praise. God is pleased with our sacrifices
of our good works, and God is pleased with our generosity. Sacrificing like Jesus is sharing His priesthood. Nakikibahagi tayo sa pagiging high priest ni Lord. High priest si Jesus kasi nagkaroon siya ng pag-aalay sa Diyos. At ano ang kanyang inalay? Ang kanyang sarili. And therefore, being in Christ is to partake in this priesthood. Kaya we are all priests, the priesthood of all believers. Pero yung pagiging priest natin, hindi na para sa kasalanan dahil si Jesus nang gumawa nun. Our sacrifices is no longer for transactional purposes, to ask for love, for forgiveness from God. No, but for responding to Him in worship and for serving our brothers and our sisters. Of course, hihingi pa rin tayo ng forgiveness sa Lord dahil bigla ka na magkakamali, magkakasala the other day, next day, or tomorrow, or yesterday. Pero you ask forgiveness based sa sacrifice ni Jesus dahil tapos na yun. Hindi yung, Lord, forgive me. Ito ang 100,000. Lord, parang ang dami kong nakamal nung eleksyon. Mag-aalay ako sa simbahan, sa parokya ko. Ganun ginagawa minsan ng mga politics. Para panghugas ng konsensya. Magbibigay sa simbahan. Totoo yun. I'm not kidding. Nangyayari yun. But that is not what we're doing. We are offering sacrifices of good works, of generosity, of praise. Bakit? Because we are just responding in worship and serving other people. Yan, mga kapatid, ang nature ng ating sakripisyo. Yan ang purpose ng ating sakripisyo. Hindi para hilain ang Diyos papalapit, kundi dahil alam mong inilapit na ni Kristo ang Diyos. At ikaw naman, hinihila mo ngayon na yung sarili papalapit sa iba. To serve, to bless others. Ang sakripisyo na ginagawa ng iba ay sa tingin nila sa pagbibigay at pagpapakahirap sa sarili ay hinihila nila ang Diyos. Nakakalimutan nila na si Kristo lamang ang nakapangyari nun na nailapit ang Diyos sa atin at tayo sa Diyos. At kaya naman, ang pagpapasalamat at sakripisyo na kailangan natin gawin ngayon ay ilapit mo ang iyong sarili sa iyong kapwa. By your generosity and good works, kasama na dun yung asawa mo. It's interesting na naka-highlight dito yung marriage, sa good works. Kasi baka mamaya napakabuti mo sa iba. Pero hindi ka magaling mag-alaga, magmahal sa iyong asawa o sa iyong pamilya. Dahil somewhere dito sa Hebrews, meron ding pagpapahalaga sa pamilya. So, that is the kind of sacrifice that we're dealing with. So, kapatid, nagsasakripisyo ka ba sa Diyos? Think of something na nagawa mong sakripisyo based dito sa sinabi natin. Based dito sa generosity, sa good works, and sa pagpuri at paninindigan sa Panginoong Hesukristo. Did you sacrifice this week to God? And in this coming week, what are you planning to sacrifice to God? Is there something about generosity that you can give to God? Is there something about good works that you can bless others with as your sacrifice to God? Is there something about standing firm sa mga teachings ni Jesus that you offer to God? And take note, malapit ng Holy Week. Papaalalahanan naman tayo tungkol sa mga sakripisyo. Remember that the desire of the Lord, the sacrifices that is pleasing to the Lord, is faithfulness and praise, generosity, and good works. Do something around those three things if you want to bless the Lord sa Holy Week. I think yan ang pinaka-immediate natin na application. Let us pray. Thank you, Lord, for your word. May we continue to offer you our sacrifice, our offering of our praises, our faithfulness, our generosity, and our good works. But we can only do this, Lord God, with your grace. Empower us, Lord, and equip us
In the name of Jesus, amen.